Para sa episode nating ito, ating pag-uusapan ang isa sa pinakamainit na awayan ngunit kadalasang pinagsasawalang bahala ng daigdig. Ito ang digmaan sa pagitan ng India at Pakistan noong 1965. Pero bago iyan, nais ko munang batiin ang ating comrade na sina Noli Angelero, FOVI Security Annapolis Agency, Arnold Bashan, Frank Isnerva, Mark Zano, Norman ng Alicia Bohol, Zaldi Ramos, Mark Joseph Husayan, at si Daniel Zuniga ng Santa Rosa, Laguna. Maraming salamat mga comrade sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Kung nais ninyong magpa-shoutout, paki-comment lamang ang inyong pangalan sa ating comment section. Sisikapin ko kayong mai-shoutout lahat. Para maunawaan ang digmaang ito, kailangan muna nating balikan ang mga kaganapan makalipas ang World War II. Lubos na nanghina ang British Empire dahil sa matinding pinsalang dinanas nito sa kamay ng Axis powers. Sa kabila ng kanilang pagwawagi noong World War II, pinili ng mga British na palayain ang kanilang mga overseas territory para makapag-focus sila sa pagsasaayos ng kanilang bansa. Isa sa mga teritoryo na kanilang binitawan ay ang British Raj noong 1947. Agarang sumiklab ang isang madugong civil war sa paglisan ng mga British kung saan naglaban ang mga Muslim at Hindu sa British Raj. Tinatayang umabot sa 1 milyong katao ang nasawi sa karahasan. Ang civil war na ito ay nagresulta sa pagkakahati ng dating British territory sa dalawang bansa, ang Hindu-dominated na India at ang Muslim-dominated naman na Pakistan. Inakala ng lahat na dahil sa paghihiwalay na ito, magiging mapayapa na ang lahat, ngunit dito sila nagkakamali. Sa hilaga ng dalawang bansang ito matatagpuan ang rehiyon na kung tawagin ay Jammu at Kashmir. Mayroon itong sariling pamahalaan na malaya sa parehong India at Pakistan. Bagamat malaya, ang Jammu at Kashmir ay binulabog ng sunod-sunod na rebelyon ng mga mamamayan nitong Muslim na nais sumali sa Pakistan. Dahil sa kaguluhang ito, humingi ng tulong sa India ang leader nito na si Maharaja Hari Singh. Bilang kapalit sa pagtulong na ito, ang Jammu at Kashmir ay kinakailangang sumali sa India. Nang pumayag dito si Maharaja Hari Singh, ang Jammu at Kashmir ay naging bahagi ng India sa bisa ng Instrument of Accession. Agarang nagpadala ng tulong militar ang India sa Jammu at Kashmir para payapain ang rehiyon. Lubos itong ikinagalit ng Pakistan at sila'y agarang sumalakay. Ito na nga ang simula ng First Indo-Pakistani War. Tumagal ang digmaang ito ng 1 taon kung saan tinatayang 1,000 mga Indian ang nasawi at 3,000 naman ang nasugatan. Ang Pakistan naman ay nalagasan ng 6,000 sundalo at 14,000 naman ang kanilang sugatan. Natigil lamang ang digmaan dahil sa ceasefire na inilatag ng United Nations. Formal na nagwakas ang First Indo-Pakistani War noong July 1949 nang mapirmahan ang Karachi Agreement sa pagitan ng India at Pakistan. Sa digmaang ito, malinaw na ang India ang nagwagi dahil sa kanilang pagkontrol sa Jammu at Kashmir. Nagtanim naman ng sama ng loob ang Pakistan sa pagkatalong ito at naghintay ng pagkakataong makaganti. Darating ang pagkakataong ito makalipas ang Sino-Indian War. Makalipas ang pagkatalo ng India sa China noong 1962, kahiya-hiyang napakita sa daigdig kung gaano kahina ang Indian Army. Agarang kinuha ng Pakistan ang pagkakataong ito para bawiin ang mga teritoryong nawala sa kanila at para na rin makaganti sa kanilang karibal. Lumakas din ang loob ng mga Pakistani na gumanti dahil sa kanilang bagong alyansa sa China. 3 taon makalipas ang pagkatalo ng India sa China. Noong April 1965, pinasimulan ng Pakistan ang Operation Desert Hawk. Pinasok ng mga sundalo at tangkeng Pakistani ang Indian territory na tinatawag na Kutch. Ang hindi alam ng mga Pakistani, mula 1962 hanggang 1965, ang India ay dumaan sa matinding modernization at pagpapalakas. Kaya naman, hindi mahinang Indian Army ang kanilang nakatagpo, bagkus isang moderno, malakas at ganadong hukbo ang kanilang makakaharap. Agarang sinalubong ng mga Indian forces ang puwersa ng mga Pakistani at sila'y napahinto.
Bago pa man lumaganap ang digmaan, agarang namagitan ang mga British at pinag-usap ang dalawang panig. Pansamantalang natigil ang mga labanan nang mapirmahan ang Kutch Agreement. Gayunpaman, hindi pa pala tapos ang plano ng Pakistan. Sa Hilagang India, muling sumalakay ang Pakistan sa pinag-aagawang teritoryo ng Jammu at Kashmir. Ito ang Operation Gibraltar. Gamit ang hindi bababa sa 30,000 na mga sundalong Pakistani na nakasuot ng mga balat kayo para magmukhang tribesmen, palihim na pinasok ng Pakistan ang Jammu at Kashmir. Ayon sa plano, ihikayati ng mga infiltrator na ito ang mga naninirahan sa Jammu at Kashmir na magrebelyon at sumapi sa Pakistan. Sa kasamaang palad, imbis na kumampi sa mga infiltrator, isinumbong ng mga naninirahan dito ang mga kinaroroonan ng mga Pakistani forces. Dahil sa takot na makorner ang lahat ng kanilang puwersa sa Jammu at Kashmir, ipinag-utos ng Pakistani Command ang paggamit ng artillery. Agara namang nag-counter-attack ang Indian forces at kanilang napahinto ang pag-abante ng Pakistan. Sinundan ito ng Pakistani counter-attack na naglalayong sakupin ang bayan ng Aknur sa Jammu para mataboy ang mga Indian forces. Nagsimula ito sa isang matinding artillery barrage na halos kasing tindi ng mga barrages noong World War II. Makalipas na palambutin ang posisyon ng mga Indian, agarang sumalakay ang daan-daang tangke ng mga Pakistani. Marami sa mga tangke ng Pakistani Army ay mula sa USA kagaya ng Patton M47, M4 Sherman at ang Jackson Tank Destroyer. Para pahintuin ang pagsalakay ng mga kalaban, binomba ng Indian Air Force ang puwersang Pakistani gamit ang kanilang sariling gawang eroplano kagaya ng Folland Gnats at ang de Havilland Vampires. Sinalubong ito ng mga US-made na eroplano ng Pakistani Air Force kagaya ng Sabre at F-104 Starfighter. Para bawasan ang pressure sa Jammu at Kashmir, nagbukas ng panibagong front ang India ng kanilang salakayin ang Punjab. Labis na ikinagulat ng Pakistan ang all-out offensive ng India sa kanilang mismong teritoryo noong September 6, 1965. Tinawid ng daan-daang tangkeng Indian ang Pakistani border. Dahil sa pagsalakay na ito, nalagay sa alanganin ang puwersang Pakistani sa Jammu at Kashmir. Kung sakaling makaaabante ang puwersang Indian ng mas malalim sa Pakistan, makukulong ang kanilang puwersa sa Jammu at Kashmir. Dahil dito, pumalpak ang Operation Grand Slam ng mga Pakistani at nalipat ang kanilang atensyon sa Punjab. Sunod-sunod na malalaking tank battles ang naganap kagaya ng Battle of Chawinda, ang pinakamalaking tank battle makalipas ang World War II, at ang Battle of Asal Uttar. Ang mga tank battle na ito ay marahas, madugo at magastos. Sa kabila ng mga epikong labanang ito, walang malinaw na nagwagi at nauwi lamang sa isang stalemate ang digmaan. Habang abala ang mga Indian at Pakistani sa pagpapatayan, nagkukumahog naman ang mga lider ng iba't ibang bansa kung paano mapipigilang lumaganap ang digmaan sa buong Asya. Alam ng mga international leaders na kung sakaling masangkot dito ang China na kaalyado ng Pakistan, hindi malayong masangkot din dito ang USA na may agreement sa India na siya namang maaring pagsimulan ng panibagong World War. Noong September 20, 1965, inilapag ng United Nations Security Council ang isang ceasefire. Ayon dito, kung hindi susunod ang dalawang panig, mapipilitan ang United Nations na magpadala ng peacekeeping force sa rehiyon. Bagamat masama ang mga kalooban, sumunod ang dalawang panig sa resolusyon ng United Nations. Sa pangunguna ng Soviet Union, nagpulong ang mga kinatawan ng India at Pakistan sa Tashkent, Uzbekistan. Sa pulong na ito, nagkasundo ang dalawang bansa na umatras sa kani-kanilang border bago magsimula ang digmaan. Ang digmaang ito ay nagresulta sa kamatayan ng 3,000 mga Indian at 4,000 mga Pakistani na sundalo. Mas marami naman ang mga nasugatan at napinsala ng permanente ang katawan. Humigit kumulang 200 na mga tangking Indian ang nawasak at 300 na mga tangking Pakistani naman ang nawala. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ang nagwagi sa digmaang ito ay ang India dahil nabigo ang Pakistan na makuha ang kanilang objective, ang Jammu at Kashmir.
Sa kasamaang palad, hindi magiging sapat ang Tashkent Agreement para pahupain ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan. 6 na taon lamang makalipas nito, isang panibagong digmaan ang magaganap. Ito ang India-Pakistan War of 1971. Ang topic na ito ay para sa susunod na episode na lamang. Napakarami pa nating kasaysayang pag-uusapan kaya't siguraduhin napindot nyo na ang like and subscribe button. Muli, ako si Sir Ian at sama-sama nating aralin ang kasaysayan.